Inigo Jose red flag ba sa PBB Club 2.0? Disclaimer. Ang kwentong ito ay pawang analysis at opinion base sa mga pangyayari sa loob ng PBB Club 2.0 at sa mga reaksyon ng online community, walang intensyon na seran ang sinuman, layunin nito ay magbigay ng mas malalim na pagtingin sa issue para sa mas malinaw na diskurso. Ang video na ito ay tumatalakay sa kontrobersyang kinasasangkutan ni Inigo Jose sa PBB Club 2.0, bakit bigla siyang tinawag na red flag ng fans, ano ang ugat ng issue, paano nag-evolve ang narrative, at bakit maraming manunood ang hindi mapalagay sa mga kilos niya kamakailan, hatid ng Buzz Pinas ang isang may sensinang pagbusisi na puno ng tanong, intrigue at analysis. Sa mundo ng PBB Club 2.0, kung saan bawat titig, bawat salita, at bawat kilusan ay may bigat, isang pangalan ang biglang naging sentro ng init ng usapan, Inigo Jose, ang dating soft-spoken at calm guy ng bahay ni Kuya, ngayon ay pinagdedebatehan ng fans kung red flag nga ba siya, pero totoo ba ito, o masyado lang mabilis ang publiko humusga? Nagsimula ang issue sa isang simpleng usapan, isang tanong, isang tingin, isang assumption na nagmistulang spark ng malaking apoy, si Lela, composed, mahinahon at malinaw magsalita, at si Inigo, na tila nag-overshare at nag-assume tungkol sa feelings na hindi naman pala mutual, marami ang nag-comment, bakit ganun agad ang interpretation niya, bakit parang may mali sa tono, red flag vibes daw ang dating. Pero ang mas kinwestiyon ng mga fans ay nang mabanggit niya si Sofia, bakit daw kailangan pang sabihin na una niya itong nagustuhan pero hindi physically active, bakit parang comparison, bakit parang may pinipili base sa convenience, ayun ang nagpatilt sa publiko, parang may pattern ba, may favoritism ba, o baka naman clumsy lang talaga si Inigo sa pag-express ng feelings. May mga pumuri sa honesty niya, sabi nila, at least malinaw, at least totoo, pero may iba, hindi kumbinsido. Honesty daw does not excuse insensitivity, bakit bigla siyang nag-cut kay Lela habang nagpapaliwanag ito, bakit parang na-invalidate ang side ng kabila, yung clip na yun ang talagang nagpasabog ng reactions, at doon nagsimulang umikot ang salitang red flag. Pero syempre, hindi tapos doon, may mga nagsabing tao lang si Inigo, may nagsabing nagkamali lang siya ng wording, may nagsabing overwhelmed, may nagsabing miscommunication lang, at hindi dapat ay cancel agad, kasi sino ba ang perfect sa loob ng bahay ni Kuya, lahat sila may sablay, pero iba raw ang epekto ng sablay niya dahil may naka-invest na viewers. Pero eto ang malaking tanong, bakit parang ang bilis lumipat ng narrative kay Inigo, dati wholesome, dati charming, ngayon questionable, hindi ba dahil masyadong invested ang mga tao sa love team possibilities, kaya pag may nagkamali, automatic villain arc, lalo na dahil involved si Lela, na kilala ng fans bilang smart, classy, at hindi basta-basta nagpapadala, kaya nung sinabi niyang hindi niya gusto si Inigo, parang hamina lalo ang stand ng binata. May mga fans din na nag-speculate, may tension ba kay Joaquin, may hidden feelings ba, may pinoprotect ba, may nagsasabi na kaya daw nag-react si Joaquin kasi gusto nito si Lela, pero wala namang malinaw na basehan, tanong lang naman ng netizens, pero tanong kong tanong, kahit walang sagot, usok pa rin. Habang lumalalim ang intriga, lumalakas ang narrative na kailangan magbago ng approach si Inigo, may nagsasabing redemption arc is coming, may nagsasabing downhill na ito, at may iba na nag-aabang lang ng next episode, baka kasi bumalik sa pagiging green flag, ganon naman sa reality show, isang mali, villain, isang tama, bida ulit. Pero ang mas mahalagang tanong, red flag ba talaga siya, o red flag lang ang tingin natin dahil nasaktan tayo bilang audience, minsan kasi, pag may nag-assume ng mali, automatic cancel, pero hindi ba lahat tayo nagkakamali sa interpretation, hindi ba lahat tayo dumadaan sa awkward feelings, hindi ba normal sa loob ng bahay ang ganitong mga moments? Kaya ang issue ngayon ay hindi lang tungkol kay Inigo, tungkol din ito sa kung paano tayo nagre-react bilang manunood, mabilis ba tayo humusga, o tama lang ba na i-call out ang mga problematic na kilos, kasi to be fair, may mali sa wording niya, may sablay sa timing, may lapses sa sensitivity, pero does that define him entirely? Hindi siguro. Ang tanong ngayon, makakabawi ba siya, kaya ba niyang baguhin ang narrative, o tuloy-tuloy na ito, pagkakataon niya ito para magpakita ng growth, para ipakita na hindi siya yung inaakala ng iba, o baka naman patunayan niya na tama ang hinala ng ilan. Isa lang ang malinaw, habang may intriga, habang may tension, at habang may feelings na hindi sigurado kung saan papunta, hindi mauubos ang kwentong pwedeng himayin sa PBB Club 2.0. At dito nagtatapos ang report ng Buzz Pinas, kung saan hindi takot itanong ang mga bagay na iniiwasan ng iba, sa huli, tanong pa rin ng lahat, si Inigo Jose ba, red flag, o misunderstood lang?